talaga ay gum, nag, naglunoy sa pangitain sa buhay na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ngunit po nung napadako ako sa lugar na ito, nang dahil po sa pamagitan ako po ay nagkaroon ng stroke, medyo ang buhay ko po ay nagkaroon po ng ibang pagbabago. Naghangad po ako na yumaman, magpayaman nung ako po mapunta rito. Hindi po sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan po ng pagbabagong buhay at pananampalataya. Nang dahil po sa napakikinig ko sa ating minamahal na Apo Kunching, nagkaroon po ng kasaysayan ng aking buhay at gusto ko pong ipamuhay ang mga narinig ko na mga salitang mula sa ating banal na salita ng Diyos. At sa ganun po, mayroon po akong isang awitin na gusto ko pong isalaysay sa buhay ko. Aawitin ko na lang po. Huwag na po ninyo pakinggan yung umaawit at saka yung tono. Pakinggan lang po ninyo yung mga mensahe rito. Minsan ang pag-ibig sadyang kakaiba. Ang puso't isip mo ang siyang nagdidikta. Kung ano ang naisin siyang nadarama, at hindi mo mapigil ang pagsinta. Alipin ka ng puso at ng isipan mo, katawang lupa mo'y sumusunod lang ito. Kung masamang espiritong nasa sayo, walang ligaya kang matatamo. Huwag pakalipin sa pita ng laman nang ang kasalanan ating maiwasan. Sadyang ganyan ang pag-ibig kung minsan di mo alam ang kahantungan. Dapat ay magnilay at huwag pabibigla nang hindi masila at mapariwara. Pag-ibig ng Diyos ang siyang dakila, sa Kanyan tayo ay magtiwala. Sa Kanya tayo ay magtiwala. Salamat po. Kasi po nung isang araw, mayroon pong isang panaginip na namutawi sa akin nung ako'y natutulog pa. Namatay na po kasi ang nanay ko, at ang nanay ko po ay nakatira po kami sa isang malingit na lumang bahay doon sa amin sa Bisal. Pero hindi ko po alam kung bakit napaginipan ko yung nanay ko. Meron po siyang kinakanta nung bata pa kami, kantahin na ang tono ay hindi ko rin po alam kung ano yung mga ano. Kaya lang na uliligan ko at nakukuha ko pa rin yung tono at ginawa ko po ng konting kanta. Hindi ko po alam kung makakaya ko pa ito. Titingnan ko lang po. At sa aming lumang tahanan, mayroong isang munting altar. Doon nananalangin si nanay nung siya ay nabubuhay. At doon ko nasilayan ang gandang napagmasdan, ang
larawan ni Jesus sa aming munting altar. At ako'y biglang napayukod at napayakap sa kanyang krus, at hindi maubos na lubos ang luha ko'y umaagos, sanhi ng kagalakan na aking nasumpungan. Hiwagang gawa ng Diyos sa aking bagong buhay. Hiwagang gawa ng Diyos sa aking bagong buhay. Salamat po. Nagalak po ba kayo? Napakahiwaga po ng ating Ama. Nakaredy po lagi. Si Tatay Marcos, di po ba? Galak na galak din po siya kung paano nga po yung awitin niya. Doon po mararamdaman natin ang kapuspusan ng Espiritu sa kanyang katauhan. Amen po? Nakakagalak po ng damdamin yung kanya pong mga inawit. Malalalim na Tagalog. Subalit yun po ay mga pananalita na kalooban po ng Ama. Amen po? Ngayon po, nasa ko pong tawagin sa harapan ang kapatid po natin na nagmula pa po sa malayong lugar sa bansa, sa Quezon City. Ang isa po nating kapatid na alagad na si Tita Josie Tulfo. Kita mo lang. Magandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas po sa ating lahat at Happy New Year. And ang ating pong ang tema yan, Diwa ng Pasko. Kita lang ako. Ang Diwa ng Pasko. Pag sinabi po natin diwa ng Pasko, ay sakop po lahat yon. Ang lahat-lahat po, generally po, ay sakop po lahat yon. So, pero subalit ang pinakamahalaga po sa diwa ng Pasko ay yung pong sinasabi natin pagbibigay. Yung giving po, yung hindi lang po sa mga material na bagay, kundi sa atin mga spiritual. Kung tayo po ay puspos na puspos, pwede naman po natin ipamigay o sa mga panahon ito, ang ating buhay na para spiritual, sapagkat doon po natin makikita yung tao na kung minsan po may kagalit ka. Hindi naman po nabibigyan nyo ng material, hindi po ba? So kung may kagalit ka, doon po bumababa yung ego, yung pagkatao mo na gusto mo siyang maging kaibigan muli. Sapagkat yun po ang diwa ng Pasko, yung wala kang kaaway. Pagpasok po ng bagong taon, ay at peace ka po sa iyong sarili. Wala kang kaaway, walang nagagalit sa iyo, wala ka rin kinagagalitan, ganun po ang diwa ng Pasko. Subalit, ang pinakamahalaga po ang diwa ng Pasko ay ang pagbibigay sa atin ng ating Amang nasa langit. Ang isang Hesus Kristo, the Divine Mercy, upang tayo po ay sasabihin po natin lahat ng ating mga kasalanan sa ating mga ninuno, yung sa ating Adam and Eve na original sin, ay tayo po ay mapatawad. Amen po ba yun? At bago po lahat ang magbagong taon, iwan po natin lahat yung mga excess baggage na tinatawag po. Lahat po ng galit natin sa kapwa, lahat po ng mga kinikimkim po natin negative, lahat po ng ating mga minsan ayaw natin makitang tao. Siguro naman sa diwa ng Pasko, dahil tayo po ay hindi naman perfect ng tao, tayo naman po ay nagkakasala, bakit po hindi natin gawa ng paraan na lahat ng negative thoughts po natin o negative po na nangyayari sa ating buhay ay gawin po natin positive. Amen po ba yun?
Tapos po, ang sasabihin po natin, pagka tayo po ay nagbibigay po ng material, nagbibigay po ng spiritual, nagbibigay po ng ating mga ngiti, nagbibigay po, basta pagbibigay po, ang sabi ng Ama, lahat po yun ay ibabalik niya. Hindi natin minsan, dahil siyempre po ay medyo matatanda na rin tayo, baka hindi natin po maabutan ng pagbabalik na yon, ay pwede nung ibalik ng Panginoon sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating apo-apuhan, at sa mga generasyon pa ang darating. Sapagkat alam ko po ang Panginoon ay hindi po nagsasabi na gagawin ko ito pero hindi niya gagawin. Sa tao lang yon. Pero lahat po ng promise ng ating Panginoon ay ibibigay. Ang pagbibigyan niya lang, ibibigay po niya yun sa mga generasyon na nangangailangan. Kung sino ang dapat na pagbibigyan niya. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lalong-lalo na po ang kanyang anak na siya ang bumaba nagbilang tao upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At kung yun po ang diwa ng Pasko na maligtas tayo sa ating kasalanan, tayo na rin po ang gagawa kung anong klase po tayong maging haharap sa Panginoon. Kung sasabihin po natin magbago na tayo, magbabago po tayo. Anong klaseng pagbabago? Hindi po yung pagbabago ng muka, hindi po yung pagbabago ng buhok, kundi yung pagbabago ng kaluluwa. Yung ibigay po natin, yung hindi na po tayo nagkakaroon ng mga pasapasaring. Kasi mahirap po yung pasarin po eh. Hindi mo alam kung sino yung tao, hindi ba? Sasabihin po natin, ayaw ko ng ganitong tao na ito, ikaw ng ganitong tao, ganito ka. Hindi niya alam kung sino siya, di ba? Ngayon, kung bakit mo kaya lumapit ka, pag-usapan natin to kapatid. Pasko naman eh, diwa ng Pasko, ano tayo, bati tayo. Ano ba ang ayaw mo sa akin? Ano ba? Peace, di ba? Kaya nga ang sabi ng peace, love, and ano po yan? Mami Maris will, palagay ko, tatawagin din siya. Siya po ang magpapailalim kung ano ang diwa ng Pasko. Pero sa atin po, sa akin lang, makipagbati na po tayo sa mga ating mga kaaway. Amen po ba yun? So, magandang umaga po muli sa Amen. Bati-bati. Yun po isa sa diwa ng Pasko, ang pagkakabati o pagkakasunduan ng bawat isa. Amen po. Kaya po, tayo pong lahat, syempre po, meron din po sa inyo na nakaupo dyan, na meron pong mga karanasan o kaya kung minsan merong hindi magandang saloobin sa kapwa o meron kayong kapwa na hindi mainam ang inyong damdamin o vice versa po. Maaari po nang dahil sa ating Panginoon, sa pagmamahal po natin, kung tunay nga po nating minamahal ang ating Panginoon, babatiin po natin ang ating mga kagalit. Amen po ba? Amen. Doon po magagalak po ng tuwiran ng ating Panginoon sa ating pong pagpapakababa. Sapagkat sino man po ang may kasalanan, subalit yung nagpapakababa po, siyang itinataas ng ating Panginoon. Amen? Ngayon po, nais ko pong tawagin, ang isa pong nais magbahagi, ang isa pong kabataan na kung nyo pong nasilayan, hindi po siya makatayo at makalakad. Subalit sa kaparaanan at kalooban po ng ating Ama, ipinagkaloob sa Kanya ang kagalingan. Nakamtan niya po ang kapatid po nating si Ian. Ayan. Buhay po ba ang Diyos? Ayan na po, normal na po siya. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Para po sa akin, ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbibigayan. Para po sa akin, araw-araw po ang Pasko. Kasi po, kapiling ko po yung mga magulang ko, yung pamilya ko po.
Kahit po nag-aaway sila mama papa, nagkakapati pa rin po. Kaya po, yung diwa ng Pasko din po ay yung pagkakabati-bati. Tapos po kahit po palagi kami nag-aaway ng kuya ko, nagbabati din po kami. Binibigyan niya po ako ng gift pag Pasko kahit po kiss lang. Tapos po, pag po Pasko, palagi kaming buo. Hindi po kami nagkakaiwalay. Tapos po, maaga po yung gift sa akin ng Panginoon dahil pinagaling niya ako agad. Akala ko po kasi tatagal yung sakit ko. Akala ko po hindi na ako makakapasok. Kaya po nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa kanya pala. Tsaka po sa mga alagad kay Apong Conching, tsaka po sa mga kaibigan kong nagpe-pray sa akin. Maraming salamat po. Yan naman po. Purihin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sa pagtitiwala at pananalig ng kanyang mga magulang at sa kanya po bilang isang bata na musmus pa po, talaga pong ipagkakaloob ng Ama sapagkat kakaunti pa lamang po yung mga kasalanan na nagagawa niya. Subalit po yung matatanda na gising na po, oras na, panahon na upang magbago, upang doon kamtin natin ang tunay na kagalingan at kagalakan na mula sa Ama. Ngayon po, nais ko pong tawagin ang isa po nating kapatid upang mag-alay po sa atin ng awiting pamasko at magpagalak ng ating mga puso. Namnamin niyo po't damhin at mararamdaman niyo po ang presensya ng ating banal na espiritu sa kanyang katauhan. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Mami Myrna. Purihin at dakilain ng Ama. Diyos ko po, Ama, buhay na buhay ka. Ito po ang diwa ng Pasko. Salamat po, Ama. Sadyang mula pa kanina, umpisa sa meeting, kumbaga, sadyang ganun po. Nakaupo lang bilang isang napabilang sa inang pastol, nakaupo, nakikinig, habang ang mga kaukulang ginagamit ng Panginoon, sila Mother, sila Mami Beth, sila anak na Ana, Verhel at iba pa, ay nagpapalitan ng kuro-kuro, sila kapatid na Kuya Mario, tungkol sa magaganap nating Christmas party. At pagdaka nang matapos ang meeting, bigla akong tinawag ng Ama upang manalangin. Galak na galak po ako. Paglakad ko dito, inaya ako ng paa sa taas, tinawag ako ni Mother. At naramdaman ko ang diwa ng Pasko, tinatawag ako ng Ama. Magungusap po pala ang Espiritu sa katauhan ng Mother para sa akin. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At habang nakaupo ako doon, di ko alintana. Dati pagka may facilitator, Diyos ko, Ama, tawagin niyo na po ako. Dumampot po kami ng candy. Ang mensahe po kasi sa taas kanina ng Espiritu sa katauhan ni Mother ay yung kung paano mo makakayanan yung mga pagsubok at pagdalisay. At sapagkat ang diwa ng Pasko ay pag-ibig, pagmamahalan, pagbibigayan, kahit ang lahat ay makakayanan mo. Ang nadampot po ni Mother na candy kaya mo yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Inaking ko na po yun sa akin din kasi hindi ko po alam ba't ang nakuha ko wanna hang out. Kumbaga po, inakin ko na lang na sa akin din yun. Sabi ko, hindi na po ako magbabahagi kasi ramdam na ramdam ko sa ganda ng
ng tema, Diwa ng Pasko, ay maraming nagmimithi, lalo na si Mother, nagpupumiglas na. Kaya po, siguro sapat na yon. Kung ano rin po siguro yung nasa puso ko, yun na rin po yung mga binahagi at ibabahagi pa ang Diwa ng Pasko sa payak na paghahayag, pag-ibig, pagmamahalan, pagkakaisa, pag-uunawaan at naroon na po lahat sa kagandahang loob ng Diyos ay ating mararamdaman. Kaya po, nais kong mag-alay ng isang awiting pamasko para sa inyo pong lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon. At bago ko po makalimutan, hindi po kaloob sa akin ang sumambit ng pangalan sa ating mga kapatid na nasa ibayong dako na walang sawang sumusubaybay through internet. Subalit sa pagkakataon pong ito, buong pag-ibig na nais ko pong ialay ang awiting ito sa aking pinsan na nagdiriwang po ng kaarawan ngayon sa Dubai. Kuya Dante, maligayang kaarawan po. Happy birthday po. Ate Aw, at sa inyo pong lahat. Salamat po. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its fall. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Kulang pa po, isa pa. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its woe. A tree of hope, the weary world rejoices, for yonder break
is more. All on your knees, oh, hear the angel voices on night divine. Oh, now when Christ was born, oh, night divine. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba nagalak kayo? Hello. Ayan. Nagalak po kayo, di po ba? Amen. Lahat po tayo tuwirang magagalak sa pagnamnam at sa kadakilaan ng ating Panginoon. Doon po mararamdaman natin kung yung galak na tanging siya lamang ang nagkakaloob. Hindi po sa material na bagay, hindi po sa salapi, hindi sa kung ano paman. Subalit sa kalooban ng ating Panginoon, sa pagpapadama niya sa atin sa pamamagitan ng ating kapwa, doon mararamdaman natin na buhay siya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong kumikilos siya sa mga taong binigyan niya ng karapatan at binahaginan ng kapuspusan ng Espiritu. Amen po? Amen. Kaya ngayon po, nais ko pong ibigay sa inyong harapan upang higit pang magpapuspos, magpaunawa sa atin kung gaano nga po ba yung pag-ibig ng ating Panginoon, kung kaya't may kapaskuhan na tinatawag, may diwa ng Pasko, at kung paano po ang pagsilang na ating Panginoon. Nasa ko pong ibigay sa inyo ang ating pong minamahal at pinaguhugutan ng karamihan ng lakas, ating pong Mami Maris. Salamat po, Ama. Muli ang araw na ito ay pinahintulot mong ipagkaloob upang maghayag na yung kagandahang loob at kabutihan sa bawat araw na sa amin ay yung pinadarama sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang mabungkal ang aming kaisipan, mabahaginan ng kaliwanagan ng aming kalooban at tuwirang makilala kang lubusan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Para nagulat ako doon kanina kay Nanay Merna. Alam niyo po, habang ang kapatid kong si Rowena kanina ay nasa taas at nag-uusap-usap po kami nila kapatid na Marin, nila kapatid na Merna, kung ano po yung magiging tema niya, ang sabi po niya ay Diwa ng Pasko. At sabi ko bilang pagkatao, sabi ko, paano ko kaya ipapaliwanag yon para higit na maramdaman kung ano nga ba ang diwa ng Pasko para sa akin. Subalit kanina po nung umawit na at nag-awitan na po at nagbahagi ang mga kapatid ko, ito lang magnilay po kayo. Sa loob ng 1 taon, 12 buwan. Amen? At sa 12 buwan na yan,
bawat buwan may kaganapan sa inyong buhay na naroon yung galak, naroon yung hapis, naroon ang tuwa, at sa palagay ko ang Disyembre luwalhati. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabi? Iba po ang galak kapag tumungtong ang Disyembre eh. At sabi nga ng mga tao, mahirap ang pera, subalit tumungo ka sa mall, punong-puno, bumibili ng mga gamit, bagong damit. At yun po yung makikita mo talaga yung kaibahan na hindi yun lagi-laging nagaganap sa bawat buwan na dumaraan. Amen po ba yun? At sabihin natin na pinakamahirap man ang buhay, dahil diwa ng Pasko para sa kanila'y galak, iniraraos ng magulang ang kanilang mga anak kahit sa karampot man na hawak nila, ibinibili ng bagong kasuotan ng mga bata, ipinaghahanda kung may mamamasko, sapagkat yun din po yung ginawa sa atin ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nagkaroon po ako ng Ama, ang maibabahagi ko ukol sa diwa ng Pasko para sa akin at naibibigay ko sa iyo. Alam niyo po kung anong sinisiksik sa aking isip hanggang sa pag-awit po kanina ni kapatid na Myrna, pagbabahagi ni kapatid na Josie at mga kapatid na una. Anak, ang Disyembre ay paggunita ng pagsilang ng tagapagligtas. Kaya tuwing dumarating ang Disyembre, ang lahat ay masaya. Subalit kung atin pong susuriin at bibigyan po natin ng mataman na pagsusuri at pagpapalalim, araw-araw ay Pasko. Sapagkat Disyembre man o mag-umpisa ka ng January hanggang Disyembre, ang ginampanan ng ating Diyos ay hindi nabawasan. Amen po ba yun? Buwan-buwan siya'y nagliligtas, buwan-buwan siya'y nagbibigay, at buwan-buwan siya'y nagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po para sa akin, sa paggunita po ng Pasko, diwa ng Pasko, yamang ibinaba ng Ama at isinilang ang bugtong na anak para tagapagligtas. Palagay ko po, pinahintulutan ng Amang isilang ako para paglingkuran ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung diwa ng Pasko sa akin. Sapagkat wala nang iba na pwedeng kapain. Sino man, hindi man alagad, hindi man kaps, maging tagasunod man kayo o pasyente, isa lang ang mimithiin ninyo, ang paglingkuran ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat mula sa simula, habang buhay na po siya naglilingkod sa atin. Amen? Kaya sa akin po, ang diwa ng Pasko ay pagtalaga ng Ama na ako isinilang sa mundo upang maglingkod sa Kanya. At sa kaparaanan po na yan, buong puso ko pong pinagagamit ang aking katauhan sa Diyos. Na sa kabila ng kahinaan bilang tao, na yung sabi nga ni Kuya Alan kahapon sa tema niya, yung pag-uugali ng tao, yung naturalesa ng tao ay hindi yun mawawala. Subalit, ang naturalesa ng taong pag-uugali, kung ito'y mabuti, maaaring magibabaw. Subalit, ang naturalesa ng pag-uugali ng tao, kung ito'y masama, dapat mamatay. Kundi ang mangibabaw ay ang bahagi ng Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At alam ko po na kung ang bawat isa po sa atin ay maisisipi ang bawat aral ng Panginoon sa puso natin, lahat tayo, walang magiging exemption, makapaglilingkod sa Diyos. Amen po ba yun? Lalo na po sa paggunita po ng kanyang pagsilang, na bakit pinahintulutan ng Ama na iugnay. At sa pamamagitan ng Espiritu, sa kabila na nawala ng ating Panginoon, na hindi man natin nasaksihan kung paano siyang nabuhay, subalit may nag-uulat ang Espiritu Santo, at sa panahon po natin ngayon, may isang Apo Kunching na pinagkalooban ng kakaibang karunungan kung paano siya pinaghaharian ng Espiritu mula ulo hanggang talampakan upang tumupad sa ating Panginoon para sa ating lahat. Yung pakikipag-ugnayan po, yung tanikala na nakaugnay sa atin, sa tao at sa Diyos, ang Espiritu Santo po yun. Kung ito po ang masisipi po natin, hindi po natin malilimutan ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang diwa ng Pasko para sa akin. Ang maibigay ko ang aking sarili para sa Diyos. Nasabi nga, walang Diyos na bababa at wala na ding makakatupad ng tinupad ng ating Panginoon, kundi lahat ay partisyon na pinagkalooban po ang bawat isa. Kaya kung ano man po ang nalinang ng Diyos para sa inyo pong mga sarili, kagaya po kami bilang mga alagad, may kanya-kanya po kaming katangian na nasilayan ng Diyos. Bakit kami tinipon sa dakong ito? At alam ko po, may kanya-kanya rin po kayong katangian na nasilayan ng Panginoon, bakit kayo naririto. Kaya kung paano pong pinili ng Diyos, tayong lahat
na naging isa sa dakong ito, alam ko po na isa lang ang gagamit sa atin kung puro kabutihan ang ating nasa. Amen po ba yon? Ang tanong ko nga sa Ama ay ganito, Ama, bilang pagkatao ako'y nagtatanong sa'yo, sa kabila ng kabutihan ng layon mo para sa lahat, na iisa ka lang na tinanggap, bakit kapag naikalat na sa lahat ng anak mo, sa iba't ibang uri ng pagtanggap, iba't iba rin po ang nagiging kaukulan na pagtanggap nila kung paano yung pagtupad sa dapat na gusto ng ating Panginoon. Sige, magnilay po kayo. Alam ko po, kung makapagninilay at makapagsusuri po kayo, maaari magtanong din kayo, sapagkat ikaw na tumanggap, maghihigit sa ating mahal na Apo Kunching, mas masarap damhin na ang tinanggap na mula sa isa, na tinanggap ng lahat na mula din sa isa, kung magpapare-parehas ang damdamin, walang masasaktan. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Totoo po yun. Sapagkat, ang layunin po ng isa na mula sa Ama ay layunin na mabuti. Sapagkat mabuti ang pinagmulan. Subalit, bakit nga po nagkakaroon ng pagkakaiba? Sa iba't ibang version. Halimbawa, hambing po sa pabango. Ang pabango original, halimbawa ay, ipalagay na lang natin na Red Door. Yung gawa po ng Estee Lauder. Estee Lauder po ba yun? Ngayon, may nakasubok na gawing version, yung ganun din ang amoy. At may nakasubok pa na gawing version, yung ganun din ang amoy. Subalit lagi po natin tatandaan na iba pa rin yung kaukulang original na pinagmula nun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nakuha niyo po ba? Opo. Sapagkat ito po ang patawad po, hindi po ako mangangaral. Subalit ito po yung pinadadama ng Ama na bawat lingkod kapag nakakaramdam ng lumbay, yung katotohanan na tumanggap sa Diyos, pinadadama lang ng Ama na kung paano rin siya nalulumbay sa mga nasisilayan niya, sa mga anak niya. Totoo po yun. Kaya, ano pong sambit ko po sa mga kapatid ko, ayan, kay kapatid na Pearl, isa po siyang buhay na patotoo, na sabi ko nga, kung nasisilayan mo ako na hindi umiimik at ako'y nagmamasid lang at nararamdaman mo, akala mo'y nanghihina, hindi ako nanghihina. Kundi nalulumbay ako para sa ating Diyos. Sapagkat bilang isang lingkod na nagmamithi na magpakatotoo, nagsusumakit na maging totoo sa pagtupad sa Diyos. At ang mga katauhan ay nagpapagamit sa kalaban ng Diyos. Di bagat malulumbay ka na nakababatid, na samantalang ang nagbahagi kanino man ay mula din sa Diyos? Subalit bakit nagkakaroon ng pagkakaiba na pagtanggap na hindi na magiging isa ang damdamin? Sige po, magnilay po kayo. Diyan po lumbay na lumbay ang Diyos. Sobrang lumbay. Sapagkat sa tuwina po'y sinasambit ng ating mahal na Apo Kunching, wala siyang layon. Walang layon ng Ama na makasasama. Kundi kayo mismo ay makasusubok. Tayong lahat ay makasusubok kung ano yung kabutihang ibinababa niya sa bawat salita niya na kapag tinupad mo, ikaw rin ang masyasyahan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, alam niyo po, ang diwa ng Pasko, tayo pong lahat, kung nanamnamin lang po natin, kung nanamnamin lang, wala naman pong nabawas sa bawat buwan na lumilipas. Naaalala lang natin, subalit walang nakabatid kung yun talaga yung totoong kapanganakan. Amen? Kundi yun lang po yung itinalaga na yun ang pagunitan ng kapanganakan ng tagapagligtas. Ngunit sa araw-araw na bahagi ng banal na Espiritu, lalo na sa dakong ito, araw-araw ay Pasko. Amen? Sabi ka ng bata, araw-araw ay Pasko. Na kahit January, pwede ka rin bumili ng damit. Kahit February, pwede ka rin bumili ng damit. Walang maiiba. Kundi, tama nga, para sa akin, at yung sabi ni kapatid na Joe, magmahalan tayong lahat, magpatawad tayong lahat, at italaga natin, para sa akin, itinatalaga ko po ang sarili ko, hindi para magmataas, kundi ang diwa ng Pasko para sa akin ay maibigay para sa Diyos ang aking sarili. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito magaganap? Alam niyo po, napakahirap po. Mahirap magpatotoo.
Subalit hindi ko po iaangat ang aking sarili, kundi yung kaukulang ipinalalayon lang ng Ama, nakamti ng lahat, na maisipi lang sa puso ang totoong aral. At ang totoong aral na ito ang mag-uudyok na kung anong dapat mong gawin bilang pagkatao. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ito po ang maramdaman, ang sarap-sarap, ang saya-saya. Sapagkat ang pag-ibig ng ating Diyos ay walang kondisyon. Kung gaano kalaki ang dapat mong ibigay. Kung gaano kaliit ang dapat mong ibigay, wala. Kung ano yung kaya mo, na siya ang tutupad sa'yo, maaari mong ibigay para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, wala lang po kayong batid. Ang dami-dami pong pinagdaraanan ng mga hinirang at mag-iisang Apo Kunching na tunay na naging matapat sa ating Diyos. At alam ko, maging kayo, marami din kayong pinagdaraanan. At kung ano ang mga pinagdaraanan ninyo, hindi po kami exempted. Ang pinagdaraanan ninyo ay pinagdaraanan din namin. Ngunit, hindi nyo mababakas sapagkat yung kaukulan na nasa ng Ama, hindi siya maaaring mapulaan dahil sa aming gampanin o dinadala. Kundi yung kaukulang diwa ng Pasko, dahil galak ang ibinaba ng ating Ama nang isilang ang kanyang bugtong na anak, galak din ang maaari kong maibalik sa Diyos upang ipagamit ang aking sarili o kung sino man sa inyo na gusto magpagamit sa Diyos ay magagawa po ng sino man. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Masaya na po ba kayo? Kaya mga kapatid, siguro nga masyado lang ako sentimental. Totoo. Alam niyo po, kung ang lahat lang po'y makaririnig ng tinig ng Panginoon, walang magdadalawang isip na sumunod sa Kanya. Walang magpapatumpik-tumpik na sabihin na bukas na lang kita kikilalanin. Kundi, kung ngayon din ay madarama nyo na may Diyos, na natural, binubuhay tayo araw-araw. Subalit lumalim pa kayo doon. Doon sa hindi natural na bigay ng Diyos. Kundi yung hiwaga na ginampanan ng Diyos sa bawat buhay ng sinuman. Alam nyo po, kahit siguro saan dako nakatago ang Diyos, hahanapin nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At naramdaman ko po yan. Lalo na po kagabi na sabi ko nga, may karamdaman din po ako na nararamdaman. At salamat sa mga kapatid ko sa pagdulog at kay kapatid na Ana na ginamit at ang ating mahal na Apo Kunching na sabi ko nga, Ama, bawat nararamdaman namin sa aming katawan na pahintulot mo ay paalala mo para wag kami makalimot sa iyo. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid, kami po bilang mga alagad ay sa tuwing na naglalayo na ipaabot po sa inyo ang galak na aming nararamdaman sa piling ng Diyos. At ang galak na pinaaabot po namin sa inyo, ang bawat mensahe na ipinagkakaloob po niya para sa amin, ay inilalayon din po namin ialay sa inyo. Sapagkat alam ko po na yun ay kaparaanan din ng Diyos upang mamulat ang sinuman. Amen? Higit lalo po sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na bawat araw ay naghahasik ng punla upang may makapanahan sa puso natin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, doon ko pang masasambit na ang pinakamahirap ay magiging madali. Ang pinakamahirap ay magiging madali sapagkat doon pinahihiwatig ng Panginoon na sumunod ka lang sa akin sa lahat ng alituntunin ko at patututuhanan ko sa iyong hindi ikaw ang tumutupad, kundi siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya doon ko po nakita na hindi ka pwedeng magreklamo. Kapag pinagamit mo pala ang katawan mo sa Diyos, ang katauhan mo, hindi ka pwedeng magreklamo. Kahit ano pa yung ipahintulot niya sa'yo. Dahil yun ang inumpisahan na ipatupad niya sa'yo. At kung mayroon pa siya ipatutupad sa'yo, ang tanungan ni kapatid na Pearl, sabi niya sa akin, Mother, ano pa kaya ang mga hindi tumutupad? Ano pa kaya ang hindi nakakakilala? Samantalang ang mga hinirang,
ay nakadaranas na marubdob ng mga pagsubok. Ang mga hinirang ay dumaranas ng malalim na mga pagsubok. Subalit patuloy at patuloy silang kumakapit. Ano pa kaya ang hindi nakakakilalang lubos sa Diyos? Ano kaya ang kanilang buhay? Yun po yung tanong ni kapatid na Pearl. Alam niyo po ang sagot? Sa kanya po, alam ko po banal na espiritu sa kalooban ng Ama. Kapatid, ang turan po sa kanya. Kung walang maiiba, sino ang naiba? Buhay pa ba ang Diyos? Kaya pinasisilay ng Ama yung mga anak niyang aliw na aliw sa mundo. At pagkatapos nun, paano na sila? At pinasisilay din ng Ama, yung aliw na aliw sa Espiritu, wala man sila lahat, paano na sila? Makakapamili ka kung ano yung gusto mong piliin. At bilang hinirang po, hindi ko po kayo pinangangaralan, ibinibigay ko lang po sa inyo yung karanasan bilang isang alagad. Doon pa lang sa matter of choice na pinakita ng Panginoon, wala ka ng ibang pwedeng balikan sapagkat pinaiwanan na niya sa iyo yung mundo ng tao. Dahil alam niyang mapapahama ka doon, kaya kanya hinugot. Babalikan mo pa ba yon? Hindi na. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya yun po ay isang malinaw, nakaukulan na pahiwatig ng Panginoon na diwa ng Pasko para sa akin, ang ibigay ang aking sarili sa Kanya. Sapagkat yun po yung daan at paraan para pakinabangan ako ng Diyos. Amen? Buhay pa ba ang Diyos? Sapagkat habang panahon na siyang ako nakikinabang sa Kanya, kahit sa unang buhay pa lang, wala akong ganito, dadasal, Ama, wala akong pera. Yun ang dasal ng mga taong wala pa sa kalooban ng Ama. Ano bang buhay to? Kahapon, ngayon, wala na naman. Sa unang buhay, yun ang mga dasal. Subalit ngayon, hindi. Ano na ang dasal? Ama, kung ano ang kalooban mo, paghariin mo sa aming katauhan. At huwag mong pahintulutan na kami maligaw. Huwag kang mawalay sa amin ni saglit man, minuto't segundo ng aming buhay, sapagkat nananalig kaming lubos na ikaw ang makapagbibigay ng kalayaan at kaparayaan sa amin. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ay karanasan bilang isang mother of the house na sabi ko nga, sino ang tatanggi sa'yo? Ngayong kilala na kita, na walang pinagkaiba, bakit ko po ito binabahagi sa inyo bilang may mga karamdaman po kayo? Huwag po kayong malumbay sa mga dinaranas pong karamdaman nyo. Sapagkat, sabi nga, sa isang pagsasama, kung walang misunderstanding ang magkabiyak, hindi mo matatarok kung gaano kanya kamahal. At para sa akin, ang pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon ay isang parang misunderstanding lang naming dalawa upang lalo kong maramdaman kung gaano niya ako kamahal at gaano ko rin siya kamahal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, doon niyo po ngayon iikot yung pagninilay niyo para hindi pumasok, sabi ng Ama, upang hindi manahan sa isip niyo ang magtanong, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako nahihirapan ng ganito? Ang dami naman pwede na masasama, bakit hindi pa doon binigay ang karamdaman ko? Yun ang mga salita ng tao. Subalit magpasalamat po kayo. Kaya ko po ito nasasambit sa inyo, sapagkat kaming mga hinirang, hindi kami exempted sa sakit. Amen? Kaming mga hinirang. Nakita niyo po ang kapatid namin, si kapatid na Grace, nagpapakatibay. Sapagkat ano po ang sambit niya? Habang nabubuhay ako na malakas ako, nais kong makapanahan sa akin ang mga aral ng Diyos, kaya ako nagbabata. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung sambit niya. Hindi kami nag-uusap. Subalit alam ko po yun ang laman ng isip niya at puso niya. Mga kapatid, ito po ay karanasan ng bawat isa. Kaya ganito po, kasi kasentimiento ang paghahandog ng diwa ng Pasko para sa Ama, para sa akin. Totoo po yun. Hindi pwedeng linlangin ng Diyos. Hinding-hindi. Kahit gatiting na salita, hinding-hindi. Kahit damdamin, nakagaya nung tema ni kapatid na Alan kahapon, na tinuran niya. Ay yung naturalesa. Makikita sa mata kung anong uri ka. Makikita sa pananalita mo kung anong klase ka. Makikita din sa paggalaw mo kung sino ka. Subalit wala pa rin karapatan ng tao para hatulan ka na ganun ka, kundi tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hinimay-himay ko na po sa inyo.
Hindi para sabihin ko sa inyong ako'y nangangaral, kundi bawat araw, ito po, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, kung hindi ako mapupuspos, hindi ako makatutupad. Kung hindi ako mapupuspos na maghanap sa Diyos, hindi ako makagaganap. Kung alam nyo lang. At yun po ang katotohanan. Kaya sa bawat araw, wala akong may handog sa Diyos, kundi patuloy kong pinaubaya ang aking sarili. Kung paano niya akong gamitin. Kahit sa pinakamahirap na paraan. Dahil siya ang nagpatupad, siya ang gaganap, ipapagpaparaya ko ang aking sarili. At yun po yung diwa ng Pasko para sa akin. Kaya mga kapatid, nawa po, may tumimo po sa puso nyo, na hindi man ngayong araw na ito makadama kayo, alam ko, may tatak na ang Diyos sa puso nyo. Mayroon na siyang tatak na nakakintal sa isip at puso nyo kung sino siya. At kung ito po ang pinaka-tatak na mararamdaman nyo po sa puso nyo, alam nyo po, kapag ako'y dumaratal sa panghihina, bilang pagkatao, nagpa-flashback po ako, nagbabalik tanaw po ako, throwback, sabi nga, nagbabalik tanaw ako, kung ano yung pinakamahirap na hindi ko kaya bilang tao, na ako'y nakasadsad, na alam kong kasama ko ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ang pipiliin mo lang ay madali, na sabi nga na ating mahal na Apo Kunching, kung ang dakong ito, ang pinagagaling lang ay sipon at ubo, wala rin kami. Amen? Parang karanasan natin. Kung sa karanasan po ng bawat isa, ang maaalala nyo yung pinakamahirap na hindi nyo kaya, pero nakaya nyo, dahil may Diyos, yun po sa tuwing na alalahanin nyo po upang patuloy po kayo na maghanap sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po, wala man po akong maipamasko sa inyong mga material na bagay, subalit ang totoong karanasan ko ay ibinahagi ko po sa inyo upang kung paano ko pong kinikilala at patuloy pang kikilalanin ng Diyos sa maikling panahon, naway magkaroon po kayo ng damdamin na lumalim pa at kumilala sa ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami, sa pagbabahagi niyo po. Nagising po ba kayo? Kung ninamnam lamang po nating lahat yung binahagi po ng ating Mother of the House, doon po makakakuha po tayo at makakahugot ng lakas at mapagninilayan po natin sa ating sarili kung gaano na nga po ba tayo katotoo at katapat sa ating Panginoon. Kung siya po naiyalay niya po yung kanyang sarili, maaari rin po nating magawa yaon. Amen po ba? Subalit, antas-antas nga lang amang po at kanya-kanyang kalooban na kaloob din ng ating Ama. Subalit yung kalaliman na nasa niyang makamta natin, kung paano nga po ginagamit si Mami sa pagtindig niya sa harapan upang sa atin po'y magsilbing mabuting halimbawa, nawa po'y naramdaman po ng ating mga puso at nagnasa po tayo na maging katulad din po ng pananalig at pananampalataya niya sa ating Panginoon ang ating pong mga sarili. Amen po ba? Naantok na po ba kayo? Kung may inaantok na po, pwede pong kurutin niyo na lang po yung sarili niyo para po magising kayo. Naiinip na po ba kayo? Yung naiinip po, hindi po sa Panginoon yun. Kaya po, gising na po. Gising na hindi lamang po yung ating katauhan, kundi yung diwa at kaisipan para po sa ating Ama. Pasko na po. Kung paano nga po ang buwan na to ay buwan ng kagalakan para sa ating Panginoon. Hindi lamang po yung maibibigay ng Diyos yung ating pong namnamin, kundi po yung ano nga po ba yung maibibigay natin sa ating Panginoon bilang ganti at pagmamahal. Sapagkat ganti, hindi po tayo makakaganti kahit sa anong kaparaanan. Subalit po, kahit malang po pagpapagalak sa ating Panginoon, yun lamang po ay malaking bagay na para sa ating Panginoon. Amen po? Ngayon po, nais ko pong tawagin sa harapan upang tayo po'y bigyan ng awitin na pangpamasko ang ating pong kapatid na si Tita Gloria Binuya.
Tita Gloria. Batid ko po na ito po ay makapagbibigay sa atin ng kagalakan at makapagpapagising din ng ating mga diwa bilang espiritu sa kanyang katauhan na bahagi ng ating Ama. Ayan po, namimili na po ng kanyang aawitin. Kung ano pong kalooban ng ating Ama. Po. Ay, nako. Biglang, ay, nako. Magandang umaga, Shepherd. Hello, miss you. At magandang umaga po sa hapong ito. Diwa ng Pasko. Pagka kasi naalala ko yung Pasko, nagkakaroon ako ng lumbay. Kasi naalala ko yung kantang, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, hinahanap at umaasa pa rin ako. Kalungkot nung kanta, ano po? Napakalungkot nung kanta na yun, kinilabutan agad ako eh. Kasi sa tuwing Pasko, 2 taon na po ang nakakaraan. Siyempre, kapag ka nawala yung ating mahal sa buhay, lalo na po yung kabiyak ng puso, matindi po yan. Siguro po dahil napakahirap po talaga mag-isa. Isa sa mga okasyon na lagi nating pag sumapit yung Kapaskuhan, ang iniisip natin dapat ang pamilya buo. Dapat nandyan ang tatay, andyan ang nanay, andyan si lola, andyan ang mga anak. Di po ba? Subalit kung minsan, sa katulad ko po, wala ang aking kabiyak. O, ibig sabihin, nag-iisa na lang ako, kasama ko yung aking mga anak. Subalit, alam niyo po ba, nakaraang taon, nakaraang Pasko, masaya po kami nung aking mga anak kahit wala yung aking kabiyak. Bagamat merong sa puso, sabi nga, hindi nga kompleto. Dahil wala yung padre di pamilya. Kaya nag-iisa ako. Bagamat nagsalo-salo kami, kumakain sila. Sabi, ako yung nagjo-joke sa aking mga anak. Sabi ko, kung nandyan lang si papa mo, yung taba na yan, talaga namang kakainin niya ng todo-todo yun. Hindi magtatawa ng po yung mga anak ko. Tapos magpapatawa ako ng magpapatawa. But deep inside, pagkaya rin namin kumain, iniwan ko sila sa ilalim ng puno ng alatres, kumakain sila. Pumasok ako sa loob ng kwarto at doon ko iniluha yung lahat ng aking lumbay na nararamdaman. Sapagkat ang totoo, napakahirap po na ipadama sa mga anak mo yung kalumbayan mo eh. Ayoko po yun eh. Dahil kung nasasaktan po ako, mas higit po silang masasaktan. Kung nakikita nila yung nag-iisang ina nila, ay makikita nilang lumuluha sa kalumbayan, sa pangungulila, sa kabiyak ng puso o sa kanilang ama. Subalit, sabi ko nga, ano nga ba ang diwa ng Kapaskuhan? Alam niyo po, ating pong gunitain, ang Kapaskuhan, ito po ay araw na itinalaga ng Panginoon upang iluwal sa sanlibutan ang Kristo na tagapagligtas nating mga tao. Bakit po kailangan ako minsan, wala si ganon, bakit natin kailangang malumbay? Bahagi ng buhay po yun eh. Siyempre, hahanapan natin yung wala. Subalit, hindi dapat umikot ang ating buhay doon sa nawala. Na ilugbok natin yung ating sarili na, kasi wala si Pasko ngayon ang hirap naman. Hindi po. Kailangan magpatuloy tayo sa ikot ng buhay na kasama ang ating Panginoon. Sapagkat, sige po, kasama nyo ang anak nyo, kasama nyo ang asawa nyo, kasama nyo ang ina nyo. Kung hindi nyo naman kasama ang Panginoon at wala naman sa puso nyo si Kristo, masaya po ba kayo? Di ba? Namomroblema tayo, umiikot tayo ron, umaasa tayo ron sa ina, umaasa tayo dun sa asawa, umaasa ka sa anak mo. Ang tanong, may magagawa ba ang anak mo, ang asawa mo sa kaligtasan ng kaluluwa mo? Wala po eh. Kaya ang gusto po ng ating Panginoon, palalimin natin. Palalimin natin yung pananampalataya natin. Ano ba yung gusto ng Diyos? Pasko, tayo nagre-regalo. Pag may inaanak, magre-regalo tayo. Meron tayong ina, re-regaluhan mo. O yung asawa ninyo, re-regaluhan nyo. Subalit ano ang pinakamagandang dapat nating iregalo? At sino
ang dapat nating regaluhan. Hindi po ba walang iba kundi ang Panginoon? Wala pong perpektong tao sa mundo. Yan po ang ating pakatandaan. Subalit ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa Diyos, alam niyo po ba kung ano yon? Pagpapatawad. Paskong Pasko'y kapitbahay mo, di mo binabati. Paskong Pasko, yung anak mo, di kayo nagkikibuan. Napakahirap po. Asan ang diwa ng Kapaskuhan sa ating mga puso? Kapitbahay mo, kagalit mo, nagsigalang doon sa may tapat ng bahay mo, nausukan ka, galit na galit ka na, kasi nausukay sinampay mo, bumaho. Ganyan eh. Minsan, may nagsigado sa may amin. Kasi po yung kapitbahay ko yung malinis. Lahat po ng gilid-gilid na yun, winawalis yun. Pagtapos mo magsisiga yun, matatapat mo, kalalaba ko lang. Di nakasampay na lahat. Pagdaka, ano mo pa yan? Dadawnin mo pa yan. Ako, mabango, malinis, maputi, tinina. Ako, mahilig po ako sa tina eh. Kaya yun po yung mga damit kong puti, mukhang tina. Sabit. Pamiyamaya, eta na yung, ayan na yung usok. Naku po, sa dating buhay ko yun, nagmumura na ho ako, buhol-buhol. Oh, totoo po yan, kahirap yatang maglaba. Pero ngayon, ano gagawin mo? Dahil nakakilala ka sa Diyos, kukunin mo ngayon yung isa, sinampay mo. Kukunin mo, sasabit mo sa may hindi masyado mauusukan. O kaya naman, lalapit ka rin sa nagsiga. Ako po kasi ginagawa ko yun eh. Halimbawa po, hindi ko na po sabihin pangalan. Huy, paapuyin mo yung siga mo. Ayan, ganyan, paapuyin mo. Kasi pag may apoy, walang usok. O, pagka wala siyang apoy, puro usok yan. Talagang sasarembong na lahat doon sa sinampay mo yun. Kung minsan tayo, maliit na bagay, nagagalit tayo. Nawawala ng kabuluhan yung pagiging Kristiyano natin. Nagagalit ka rin sa kapitbahay mo. Ako nga po yung aso, dumi ng aso. Kung minsan po, sa tuwing umaga, dadayo yung aso doon pa sa harap ng bahay namin, doon dudumi. O di po ba? Kung minsan, maliliit na bagay, pero kung minsan nakakagalit. Sige nga po, magalit nga po, atakihin kayo sa puso niya, tumaas ang presyon nyo. Ba't ako magagalit? Di hayaan ko lang. Sinasabuyan ko ng tubig, di minawalis kong ganon. Ang Panginoon, maliit na regalo lang ang hinihiling sa ating lahat. Itong diwa, sabi nga, itong Kapaskuhan. Ang totoo, hindi lamang tuwing Pasko dapat nagbibigay tayo ng regalo sa ating Panginoon. Una, yun nga, magpatawad tayo. Napakahirap pong mahalin, ang napakahirap mahalin. At napakahirap din namang unawain yung taong napakahirap unawain. Sabi ko nga po, isasample ko nga po yung anak ko kasi po, ayoko pong mag-sample pa ng kung ano-ano. Sa sarili ko, sa anak ko, pero lahat po tiniis ko. Awa ng Diyos, sabi ko nga, buhay ang Diyos. Siya ang kumilos sa akin, sa kakapanalangin ko po. Yung anak ko po na ubod ng taray na yon, gaano po kasakit sa isang ina. Di po ba, naikwento ko na? Yung aming kwarto, ang gusto ng aking anak, Nay, palalagyan ko ng aircon yan. Kasi tumataas ang presyon mo. Pag ikaw ay naiinitan, diyan ka humiga, mamahinga ka sa aircon. Dahil nagka-problema kami ng anak ko, medyo may pagkasutil yung anak ko. Sa tuwing papasok ako doon sa kwarto, magdadahan-dahan ako. Kasi ayoko siyang magising. Ilalatag ko yung foam ko. Etong masakit. Pag naramdaman niya na nandoon ako, ano gagawin? Kahit alas 11 na ng hating gabi, babangon, aalis, matutulog doon sa sopa. Gano'n po kasakit sa isang ina. Subalit, sabi ko nga, Panginoon, ano ang karapatan kong baguhin ang ugali ng anak ko? Wala kahit po yung asawa ninyo sugal-sugal, kahit po ano sabihin niya, hindi niyo mababago yan. Sino po ang magpapabago? Ang Panginoon. Patuloy na pagdulog ng may katotohanan. Sapagkat ang binabasa po ng ating Panginoon, alam nyo, yung puso natin. Hindi po yung kung ano-ano yung sinasabi natin. Dito, sa puso dapat nagmumula ang panalangin at pagdulog na taimtim na siyang naririnig ng Panginoon. Hanggang sa unti-unti, binago niya yung aking anak. Napakasakit po, kaming dalawa lang sa bahay magkasama, di ako kinikibo. Pag sinabi ko, hoy, ano ba, yung kasi yung ganon. Gano'n po kasakit yun. Nag-iisa na lang akong kasama niya, tapos kakausapin mo, di ka papansinin. Sumisikdo yung aking puso. Ang sabi ng demonyo, ikaw ang ina, pagsabihan mo, hindi pwede ganyan. Wala naman po akong magawa Ginawa ko ng lahat. Nung unang panahon, wala pa ako rito, kung mag-away po kami, lagi kong hinahambalos yan. Tabo, kung ano-ano, binabalugbog ko yung anak ko. Dahil ina ako Hindi po pala tama. Hindi po pala tama. Kung ipadama mo man sa iyong anak
ang pag-ibig mo at hindi pa rin niya binigyan ng pagpapahalaga, sa Diyos ka dumulog. Ang Diyos po ang kikilos. Kaya sabi ko nga, ako kinikilabutan eh. Ngayon po maganda ang relasyon namin mag-ina. Kaninang umaga pinagtimpla pa ako ng kape. Dahil nakita niyang ako'y naglalaba. Ano po, sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, salamat po. Sinabi ko lang naman po, pakulukan tubig, Divina. Mabait na rin po ako talaga. Kung hindi po sa Panginoon, gagawin ko ba yon? Puro sa bunot po aabutin niya sa akin. Pero nang dahil sa Diyos, wala kang karapatang baguhin ang ugali ng anak mo, maliban sa loobin ng Panginoon, at malirip ng Diyos ang kalooban mo tao, na ikaw ay katotohanang humihingi ng awat habag sa Kanya para sa anak mo. Kung sinabunutan ko yung anak ko, ano mangyayari sa akin? At pinagsisigawan ko na ikaw walang hiya ka, ganun-ganon. Marapat po ba yon? Di po ba hindi? Ano ang sasabihin sa akin ng anak ko? Nasa Diyos ka, ano pinagbago mo? Nasa Divine Mercy ka? Punta ka ng punta ron, kuwari naglilingkod ka, ano pinagbago mo? Katulad ka rin ng dati. Di po ba mas higit na masasaktan ako? Tinimpi ko hong lahat yun. Tinitimpi ko lahat yun. Ilang beses kong ginawa. Papasok ako sa kwarto, ilalatag ko yung higaan ko, iiwang ka. Gaano po kasakit? Subalit sabi nga, ang magpatawad, yan ang gintong regalo na maibibigay natin sa Panginoon. Na ang magpapala naman po ay tayo rin. Ikaw, ang anak mo, at higit sa lahat, ang buhay mo. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa araw ng Kapaskuhang ito, huwag nating sayangin. Araw-araw tayong naririto, namamasahe, sumasakit ang ating balakang sa pag-upo diyan sa luklukan na yan. Subalit, kapitbahay mo, di mo kinikibo. Akala natin, maliit lang na, wala naman yun eh. Wala naman sa akin yun, kahit naman din ako, wala na naman sa akin yun eh. Wala na. Sa bibig mo, wala na, pero sa puso mo, nandun, nakatimo. Nababasa po at nakikita ng Panginoon yun. Kaya, paulit-ulit, ang sabi nga ng Panginoon, ilang beses mong patatawarin ang kapwa mong nagkasala sa iyo? 7 times? Ang tao, yun ang sabi niya sa tao. 77 ulit pa. Patawarin mo ang nagkasalang kapwa mo. Subalit sa Panginoon, walang bilang. Subalit, ang lahat ay may hangganan. Huwag po tayong dumating doon sa hangganan ng Panginoon na gusto na tayo humihingi ng awa at habag sa ating Diyos na buhay. Wala nang ibigay na pagpapatawad sa atin sapagkat hangganan na. Huwag nating mitiin sa ating sarili na tayo umabot sa ganon. Kundi ngayon pa lang na ibinibigay ng Panginoon ang pagkakataon sa atin na tayo magbago tayo. Yung ating mga kagalit, batiin natin. Napakahirap po niyan eh. Bagong-bago pa lamang ako dito, diyan ako sinubukan. Magpatawad. Pumasok po ako ng simbahan. Nakita ko po yung kagalit ko. Yung pong kagalit ko yun yung po bang tumutugtog sa amin. Naku po, ito na lang makita ko po isipin nyo nga po, naglilingkod kami nandun kami sa simbahan, may ganung problema. Nang makita ko po, kinilibutan na po ako. Dahil may pagpapadamo ang Panginoon na dapat magpakumbaba Pero nilapitan ko po talaga at binati ko. Napakasarap damhin na ikaw na mataas ay magpakumbaba. Napakasarap. Magpakumbaba ka, tila ka kawawa. Subalit sa Diyos, itataas ka naman ng Amang dakila. Kaya po, sa Kapaskuhang ito, mga kapatid, unang-una, walang halaga yung regalo yan. Walang halaga, iyan ay material na bagay na pwedeng matunaw, pwedeng maubos, pwedeng masunog, anurin ng baha. Subalit, ang regalo na ibibigay natin sa Panginoon na pagpapatawad sa ating kapwa, sinong higit na malulugod? Hindi lang ang sarili mo, kundi ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Nakangiti kayo, totoo po kasi yung kapitbahay hindi binabati, yung anak minumura din. Parang ako nung araw. Nung araw pong ako'y wala rito, alam niyo po ba? Pag po ako'y nagmura, buhol-buhol yun. Bukol. Lahat, pati biyanan ko kagalit ko. Hindi lang yung asawa ko. Pati mga hipag ko, lahat kagalit ko. Paano po ang sama nga po ng bibig ko? Pag ako'y nagmura, mawawala po una yung asawa ko. Hahanapin ko, nasaan pa si ganon? Ba't ganyan?
Sumunod, hindi ako tumitigil. Nawawala isa-isa yung mga anak ko. Dahil ayaw nila yung naririnig yon. Bandang huli po, galit na ako sa sarili ko sapagkat nag-iisa na lang ako. Oo, kayo po ba gusto niyo ganon? Ang hirap yatang mag-isa, ano po? Huwag nating mithiin yung tayo'y magkaganon. Ang araw na inilalagay nyo rito sa pag-aakay ng ating Panginoon, huwag ninyong sayangin. Sabi ng isa, inaya lang naman ako ni ganun ala pala ron yung apo kong chingin anong oras ba darating yung katagal? Hindi niya alam, yung araw na yon, ang dapat ay itala niya sa kanyang talaan. Bakit? Ang araw na iyon, ang ginawa ng Ama na paraan ng pag-akay sa kanya upang kamtin niya yung biyaya ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. Pero binabaliwala. Taas ka na taas ang presyo ko, hindi na mo mababa. Panay ka ang painom sa akin ng dahon ng mangga na yan. Mga kapatid, huwag ninyong hangarin. Gumaling yung lupang katawan ninyo na yan sapagkat yan ay uuurin lang. Sapagkat yan, tayo'y lupa lang. Nagmula tayo sa alabok. Saan tayo babalik? Lupa. Pag ikay namatay, uuuri ng mata mo. Yung wala ka nang ginawa kundi lagyan ng ganon. Uuurin lang yan Wala pong mangyayari dyan Nako, paseksi ng paseksi. Paseksi ng paseksi, paislim ng paislim. Pag namatay buto na lang, pati buto may matutunaw. Pahalagahan natin ang ating kaluluwa. Mga kapatid, ang totoo po, ako'y walang karapatan na sa inyo ay mangaral ng ganito. Subalit, ano ang silbi ng araw-araw nating ipinaparito? Ano ang silbi ng pagiging alagad ko kung ako'y walang natutunan sa banal na espiritu? Sige nga po, kami po, ang mga kasamahan ko, pag naghahayag dito, may nagsasabi, nagpipreach nagpipreach. Bakit po? Sapagkat kami may natutunan. Ang pagpipreach o pangangaral na nangyayari sa amin, sa kabila ng aming pagbabahagi, doon sa naganap sa aming buhay, katulad ko, kasunod noon pagpipreach Bakit po? Dahil mayroon kaming natutunan, may aral kaming natutunan sa banal na espiritu. Kaya namin, naihahalimbawa ang aming mga sarili sa inyo, na siyang katotohanan naman, sapagkat di po kami pwedeng maglubid-lubid ng salita. Hindi maaari iyon. Kaya kayo po, bilang diwa ng ating Kapaskuhan, tayong lahat ay magmahalan. Kalabatin niyo po yung katabi niyo. Uy. Kalabitin niyo po. Merry Christmas! Mahal tayo ng Diyos. Ayan, ang gusto ng ating Panginoon, magmahalan. Yung mga kagalit, batiin na. Nako. Sige po, bagamat na haba-haba itong aking kwento, alam ko naman may kasaysayan yung kwento ko Dahil ang totoo gusto ng Panginoon ito. Nandun ako. Kay Opel's Eatery. Bigla na lang, tinatawag ka dun. Ha? Tinatawag ako? Walang-wala sa loob ko, mag-share pala. Subalit sabi nga, karampot mang naibahagi. Kung iyon ay ating tinandaan at inilagay natin sa puso, siguradong may mapupulot kayo. Sasaya pa puso nyo. Di po ba? Kaya ngayon, kakantahan ko po kayo na sana ay maaliw ko kayo. Asan na ba yun? Yung kopya, have yourself a merry little Christmas. Kasi po nadami yung Okay, nadami yung aking kwento. Subalit naman ay makabuluhan. Ako po gusto ko talaga meron ako napapangiti meron ako napapasaya Katulad po ng aking kapitbahay na yan, yung pong mag-asawa na yon. Si Kahene, yan po ay kasama namin nagja-jogging. Jogging kami ng jogging. Sabi ko, ang totoo naman jogging tayo ng jogging. Totoo yun, maganda sa ating katawan. Subalit, ang buhay ng tao, ang Diyos ang may hawak. Kahit na ikaw takbo ng takbo at malakas ang katawan ko, iglap lang, pag nasubasub ka, patay ka. Hindi po ba totoo? Aba, hindi natin alam ang takda natin.
Ang Diyos ang nagtatakda ng buhay natin. Pero tayo, dumudulog tayo sa Panginoon, humingi tayo ng awa na bigyan pa tayo ng extension. Extension ng ating buhay. At kung marapat, ipagkakalob sa atin ng Panginoon yun. Kaya tayo po ay magdalingan sa bawat isa. Alam ko po na lahat kayo ay dumadanas ng pagsubok sa buhay. Lahat kayo. Sapagkat walang exempted sa pagsubok at pagdadalisay ng ating Panginoon. Mas higit pa po kami. Sapagkat pinatutunayan ng Diyos na, anak, ano na nga ba ako sa puso mo? Kaya lumaban lang tayo, hingin natin ang kalakasan at katatagan sa ating Panginoon, sapagkat kung sa ganang tayo, wala po tayong lakas, wala tayong tatag, at wala tayong maipagyayabang sa Ama, sapagkat ang lahat sa atin ay mula sa Kanya. Okay, nakita na po ba? Okay, para po sa ating mga kapatid na nanonood sa internet, kay Lenny Edraisa, sa atin sa Japan, kay Tita Au, Tito Dante, kay si Abby, nandito na, umuwi na si Abby, ang anak po ni Mother, kauwi pa lang po, at kay Catherine Chicoli, Tita Pat, hello, sa inyo pong lahat, at kay, sino may birthday? Ay, birthday, Tito Dante. Hello, Tito Dante. Happy birthday to you. At happy viewing to Wesley Marie. Kaya gumanon eh. Kaya gumanon eh. Kasi sabi ni Lord, madalang daw akong mag-share. Ayun. Okay, para po sa inyo lahat, ngiti muna. Yeah, kahit na may lumbay ang ating mga puso, kailangang masaya tayo. Kay Marcelo Cao, kay Emily Miranda Atmon, have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on, all trouble will be out of sight. Wag po kayong malungkot, mahal kayo ng Diyos. Have yourself a merry little Christmas. Makes the Yuletide gay. Have a shining star upon the highest bough. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Have a shining star upon the highest bough. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the year, we all will be together, if the fates allow. Have a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Now.
Pasko po sa inyong lahat. Happy birthday, Tito Dante. Hello, Wesley Marie. Second time. Maraming salamat po sa inyong pong pagbabahagi at pagbibigay ng awitin, kapatid na Gloria. Nawa po mga kapatid, ang lahat po ng tumindig sa harapan ay nagbigay inspirasyon sa bawat isa upang patuloy tayong maging matatag sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay, na sa dakong ito'y nananahan at ating pinananaligan at pinananampalatayanan. Tayo na pong magsita.